Lumalangoy sa pira. O, diba? O, ayan. Sino ba yan? Yan daw ang may pasimuno ng matinding salot diyan sa di umano sa Bicol. Hindi natin alam kung sino ho yan, ha? O, kasi baby. Pero may kamukha daw yan, ha? At saka nga, ito pa, may papakita ba tayong isa dyan, ha? Meron ba kasabihin ninyo, kayo, no? Banat ba? Ano ka naman, eh. Hindi kasi alam nyo, ngayong tagbaha, kaya ngayon, tagbaha sa Bicol, ay grabe ho, ang dami ho talagang lumubog sa baha. Ay, kaya nga sabi nga nila, mag-iingat po tayo dahil ito yung panahon na kung saan matindi rin ang sakit. Anong sakit ho? Sakit ho sa high blood. Bakit high blood? Siyempre, ma-high blood ka pagka binahang iyong bahay, di ba? Parang ganyan. Ang bihirang buhay. Oy, kung sino man ang gumawa nito, ha, pambihira kayo, ha. Hindi nakakatawa yan, ha. Parang may hawig ito. Sino ba to? Hindi ko kilala to, eh. Artista ba to? Hindi ko kilala kung sino to, eh. Parang may hawig, ha. Anyway, sabi nga, hindi, bakit ko ba sinasabi ito? Kasi nga ho, ngayon pong matinding pagbaha, tila nagpapahiwatig na naman po na naubos ang perang ibinigay sa flood control project. Mantakin mo, 1 billion a day. Huwag natin kakalimutan yon. 1 billion a day ang flood control project, di ba? Sa buong Pilipinas. Okay? Ang tanong, ito, may papakita lang ho tayo. Para ho siya, baka sabihin ninyo, tayo ay masyado naman, wala namang basihan ng iyong mga sinasabi na ano. Ito, papakita natin, ha. Kasi pinagyabang pa ho nila, Pinagyabang pa ho nila. Ito nga, sabi ko nga ho sa inyo, mabubuking ho yung mga kababayan natin na mahilig magyabang. Ito, halimbawa ho nito, pinagyabang ng Philippine News Agency. Ayan, basahin natin, ha. Ito. Ayan, 100 million structure to offer flood protection and east traffic in Legazpi. Ang birang buhay, ire. 100 million dyan sa Legazpi. Pero binabaha pa rin. Di ba? Ganyan. Alam nyo mga kababayan, ba't ko sinasabi to? Kasi diyan nauubos ang pera ng taong bayan and yet hindi nararamdaman. Hindi yun natin nararamdaman kung saan ba talaga napupunta. Flood control project, ayuda, nauubos ang pera ng taong bayan. Akala nung iba, yan po ay galing sa bulsa ng mga politiko, yung pamimigay, yung pag-aayuda, galing sa bulsa nila, kaya nga binoboto ng mga ulul, Diba? Pero ang katunayan po mga kababayan, gumagawa ng paraan ng gobyerno na ito na makakuha ng pera natin. Kung maaalala ninyo, dinivert nila yung pera ng PhilHealth. Diba? Hindi natin alam kung saan napunta yung pera ng PhilHealth kesa na ginamit sana sa pagpapagamot sa ating mga kababayan, kinuha nila yung pera ng PhilHealth at nilipat. Bakit nga ho? Again, nauubos ang pera ng taong bayan dahil sa ayuda at flood control project. At dahil po dyan, meron na namang naisip ang ating gobyerno na ang magsasakripisyo po, walang iba kung hindi tayong mga Pilipino. Tayo pong mga Pilipino ang magdudusa na naman sa kawalangyaan nila. Gusto ninyo malaman kung ano po yun? Eto, papakita ko sa inyo. Tayo na naman ang magdudusa. Ito. Panoorin natin ito, ha. Panoorin natin. Pasok. Required nang mag-report sa LTO ang mga nagbenta at bumili ng segunda manong sasakyan. Ang mga hindi susunod, pagmumultahin ng 40,000 pesos. Mantakin mo, 40,000 pesos. Yung mumulta. Di ba? Bakit? Paano? Pag hindi ka ho nagsabi sa LTO na binenta mo na.
Alam naman po natin, ang dami na nangyari dyan at napakahirap po na yung pupunta ka pa ng LTO, sasabihin mo pa, alam mo yung sagabal na ho sa ating buhay na ang hirap-hirap pumunta, ang traffic. Eto ho, at ang haba-haba ng pila. Dagdag na naman sa tinatawag na red tape. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. May second-hand ba kayong sasakyan o motor? Nakapangalan ba ito sa inyo o sa una pang may-ari? At alam nyo bang obligado kayong i-report sa Land Transportation Office kung nagbenta o bumili kayo ng second-hand na motor o sasakyan? Yan ang sinasabi ng administrative order ng LTO na inisyu noong August 30. Nakadetalye rito ang mga tungkulin ng seller at buyer ng sasakyan. Ang nagbenta, required mag-submit ng official receipt at certificate of registration o ORCR at deed of sale ng sasakyan. Dapat ding magpakita ng ID ng seller at buyer. May 5 araw ang seller para kumpletuhin ang requirements pagkatapos ng bentahan, habang ang buyer meron namang 20 working days para maipalipat sa kanyang pangalan ang sasakyan. Alam nyo ba na napakahirap gawin po niyan? Ako kasi, sa totoo lang, meron ho tayong binili na second hand. Pinalipat ko ho sa akin yung pangalan. Alam nyo, napakahirap po gawin yan. Wala akong problema sana. Alam mo sa Pilipinas, kasi sa ibang bansa, ang dali naman sumunod eh. Di ba? Ang dali hong sumunod sa patakaran ng ibang bansa. Alam mo kung bakit? Kasi madali yung proseso. Hindi ka yung mahihirapan, hindi ka magpipila-pila. Sandali. So, Banat Bay, sinasabi mo ba na tayo ay hindi yung handang magsakripisyo? Hindi ho sa ganun. Mga kababayan, sa bawat trabahante na mag-asikaso ng dokumento, kailangan po siya mag-absent. Sa bawat Pilipinong mag-aayos po, kailangan po siyang, kasi tanda natin, office hours po yan. So, ibig sabihin, sagabal po yan sa kanilang trabaho. Marami po dyan nagtatrabaho na arawan. Marami po dyan sa ating mga kababayan, pag walang trabaho, walang chicha. At marami po sa kababayan natin na tinatawag na isang kahig, isang tuka. Pag hindi nagtrabaho, walang chicha, walang pagkain. Napakahirap po para magpapalit ka ng ganyan. Sa madaling salita, ngayon nga, na wala pa yung restriction na yan, o wala pa yung batas na yan, ibig sabihin yung itong nakaraang mga buwan, napakahirap na ang gawin, napakabusisi na. Kailangan ka pang pumunta sa kung saan saang ahensya ng gobyerno, red tape ang daming pipilahan. Minsan, kailangan mo pa maglagay. Di ba? Pahihirapan ka pa. Kasi nga, para maglagay ka. So, sagabal sobra. Tapos, ngayon, gagawin pa nila yan kahit hindi pa handa ang sistema. Napakinggan ko nga yung interview ni Ted Filon, ang haba lang kasi, doon sa LTO chief. Alam mo, kahit yung LTO chief, ang daming hindi alam. Sabi ko, ba't ka naging LTO chief? Ang dami niya kung hindi masagot na tanong. Sabi niya, pag-aaralan namin yan. May batas ka na. May administrative order ka na. Hindi mo alam? Pambihira ka naman. Dude, what's happening? Nagbibigay kayo ng order, nahihirapan ba kayong nung implementation kung paano? Ang dami kasing tanong ni ni Ted Filon. Paano kung hindi mo na mahagilap? Paano kung ganito? Paano yung sa buy and sell? Alam mo, sagot lagi nun, Chief, pag-aaralan natin. Sabi ko, sandali. Anong pag-aaralan? May batas ka ng ginawa. Ang bihira kayo. Kaya nga, alam mo mga kababayan, hindi ho ito maliit na bagay. Hindi ho ito simpleng bagay. Dapat po tayong mag-ingay dito. Bakit to? Mantakin mo pag ikaw nahuli. Di ba? Na ang gamit mo lang open deed of sale na pinagbabawal na ngayon ng mga EDSPED. Yung open deed of sale. Kailangan pirmado na, kailangan kumpleto na. Di ba? Tanungin ko kayo, sige. Tanungin ko kayo mga kababayan, sino ba ang bumibili ng second hand? Yung mga katulad ko. Yung middle class to lowest class. Di ba?
Yung mga mayayaman katulad ninyo, mga congressman, kayong mga politiko, kaya nyong bumili ng Mercedes-Benz. I-display nyo pa nga eh. Pagyayabang nyo pa, binabaan ko ang torque. Pero maganda pa rin. Diba? Kaya nyong bumili kasi ng brand new. Diba? Paano na yung kami mga tulad namin na hindi makabili ng brand new? Paano na yung mga networker? Bakit ba mainit ang ulo mo sa mga networker? Ano? Hindi kasi yung mga networker, bumibili lang mga second-hand na sports car eh. Tapos ipagyayabang nila eh. Sasabihin nila, yumaman kami. Nagpapasa-pasa lang kayo ng sports car eh. Ibang topic yun, ibang topic. Talay. Sakyan, tig 20,000 pesos ang multa kung hindi yan magawa ng seller at ng buyer. Noong September 16 pa ito sinimulang ipatupad ng LTO. Retroactive din yan. Ibig sabihin, sakop nito ang mga nagbenta at bumili ng second-hand na sasakyan bago pa man inilabas ang utos. Sabi ng LTO, alinsunod ito sa Motorcycle Crime Prevention Act. Under our law, in case Target na naman nila ang motorcycle nito. Wala talagang alam tong gobyerno natin. Ang hirap talaga pagka nagkaroon ka ng gobyernong laki sa layaw, ano? Mga gobyernong mga nakaupo spoiled. Yung mga nakaupo yayamanin. Yung walang alam sa ground. Hindi nila alam. Karamihan ng mga bumibili diyan sa mga ginagamit sa riding in tandem. Riding hailing, 'di ba? Taxi o di kaya yung mga food delivery. Marami ho diyan bumibili mga second hand. Kasi nga kaya nga ho sila nagtatrabaho ng hirap na hirap eh. Alam mo, hangang-hanga, walang biro hangang-hanga ako sa mga delivery tsaka mga taxi, Dahil napakahirap po. Ang panahon ngayon, init, lamig, ulan, baha, init. Di ba? Ganyan noong talagang maaraw, matindi. Di ba? Tapos, mangungutang pa yan. Mga kababae, uutang pa yan sa mga, sa mga lending company dyan para makabili. Di ba? Ng mga second-hand na motor. Tapos, eto, bibigyan nyo na naman ng pahirap. Pahihirapan yung, alam mo yun, mag-asikaso. Okay lang sana kung digital na lahat eh. Di ba? Digital na lahat. Tinanong nga ni Ted Pailon yan eh. Ano ba, gagawin na ba digital yan o mano-mano pa rin? Hindi pa tayo kasi sure sa digital eh. Medyo aanuhin pa din daw. Kasi paano mabe-verify yung mga documents. So sa madaling salita mga kababayan, bagong pahirap na naman ito. Wala ka magagawa kasi ang laki ng fine. of accident po, ang liable po dyan is the registered owner. Malaking abala na po yan para po sa mga nagbenta ng sasakyan. Pero marami ang ngayon lang ito nalaman. Grabe naman yun. Magmumulta ka ng wala sa ayos. Oo. Lalo na yung pinagbila mo ng motor galing pa ng probinsya. Nakakagulat para sa amin na ganon, yung kalaki yung... Wala naman silang pakialam sa atin eh. Ito ang gobyernong walang pakialam sa atin. Alam mo, ang layo talaga eh. Anong panahon ni Duterte, alam nyo ba, talagang tema ng pamahalaan ni Pangulong Duterte, comfortable life. Yun ang tema ng pamahalaan ni Duterte. Ha? Ngayon, hindi. Ano sa tingin ninyong ang tema ng gobyerno? Ayuda is life. Kung sa atin noon, comfortable life kay Pangulong Duterte, ngayon, ayuda is life. Ang nakakainis nito, yung bawat bigay nila, sila bida. Pero saan nila kinukuha yung pera? Sa atin. Sa ating mga taxpayer. Sa atin. Tayo rin na magbabayad nung mga ibinibigay nila, pero sila bida. Di ba? Ang mga gago rin, Multa. Kailangan siguro mapag-aralan po mismo ng LTO kung... Kaya nga ho, kapatid, mga kababayan, mag-ingay po tayo. Hindi ho ito simpleng bagay. Hindi po ito nakakaligtaan to dahil sa mga malalaking isyung pinalalaki nila eh. Actually, hindi pala malalaki. Walang kwentang issue na pinalalaki nila. Diyan sa Quadcom, di ba, paulit-ulit na lang, sa Senado. Yung kaso nasa
Hindi, isipin nyo to yung kaso nasa husgado na pero papatawag pa rin sa sa Senado. Ano kayo? Sino kayo? May kaso na eh. May batas ka ba diyang ginagawa? Wala. So ano na naman katarantaduhan yan? Kasi nga para mawala ang focus sa mga katulad nito. Nakakalusot yung mga ganito eh. Na dapat yan ang pinupunan natin ngayon. Ay mga kababayan, if I were you, i-share ho natin itong video na ito sa mga pasakit ito. Yari ho tayo. Marami yung mga Pilipino ang tatamaan dito. Kung paano po yung dapat maging proseso nung kanilang pinapatupad na batas na yan. Para sa isang urban transport expert, pampatagal lang ito ng proseso. I think they're really excuse. They want to terrorize motorists para they come across at manikluhod sa kanila. Pag-aaralan naman ng LTO ang Correct. pagpapalawig ng deadline sa requirements. Hindi rin daw agad babawiin ang lisensya ng mga lalabag, pero magkaka-record sila sa LTO. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa. At saka sinabi dito, retroactive Nagbenta, required mag-submit. Dali Kung nagbenta o bumili kayo ng second-hand na motor o sasakyan. Yan ang sinasabi ng administrative order ng LTO na inisyu noong August 30. Nakadetalye rito ang mga tungkulin ng seller at buyer ng sasakyan. Ang nagbenta, required mag-submit ng official receipt at certificate of registration o ORCR at deed of sale ng sasakyan. Dapat ding magpakita ng ID ng seller at buyer. May 5 araw ang Grabe, no? seller para kumpletuhin. Ano kung wala na? Hindi mo nakilala kung sino yun. Wala na. Yari ka talaga. Ang requirements pagkatapos ng bentahan, habang ang buyer meron namang 20 working days para maipalipat sa kanyang pangalan ang sasakyan. Tig 20,000 pesos ang multa kung hindi yan magawa ng seller at ng buyer. Noong September 16 pa ito sinimulang ipatupad ng LTO. Retroactive din yan. Retroactive din yan. Meaning, kahit yung mga binenta nyo noon, kahit yung mga binili mo noon, damay ho tayong lahat. Gets nyo? Ang dami ho sa atin ng sigurado kung second hand, binili noon pa. So lahat yan, damay tayo. Baka akala ninyo, bagong batas lang yan. So sa bawat magbebenta ngayon lang sila mag-aayos. Hindi. Kahit kayo noon pa, kailangan nyo nang ayusin. Isipin mo yung date na ilalagay mo dun, 5 days. So, paano na? Kailan mo na benta yan? 2020. Okay. So, lagpas ka na sa 5 days. Lagpas ka na sa 20 days. Yung chain of bonus. Opo. Di penalty ka. Remember, it's retroactive, Sabi ng News 5. Unless fake news ang News 5. Munti ako na masabing minsan. Hindi, totoo, di ba? Totoo naman eh. Ano sa tingin ninyo? Yari ho talaga tayo. Retroactive ito. So, marami sa atin ang nakapagbenta ng sasakyan na hindi nyo na natin naaalala kung sino yung bumili. Di ba? At maaring yung bumili na yun, hindi na natin mahagilap. Pag nagbenta ka dito, kailangan mo yung ID nun eh. So, paano na yun? Ang sagot ng LTO, di rin pag-uusapan pa nila. Alam mo yun, pero you know what? The reason kaya nila ginagawa ito, kasi para doon sa hindi managot yung taong ginamit yun sa kanyang sasakyan sa krimen na naibenta niya na. Okay? Halimbawa, may binenta kang sasakyan. Kunwari ako, nagbenta ako ng Porsche. O nagbenta ako ng ng Ferrari. Tapos ginamit yung Ferrari sa riding in tandem. Pag nakita yung plaka ng Ferrari, ako pa rin daw ang sisisihin. Kaya dapat na-transfer na noon. Yun ang dahilan kung bakit nila ginagawa itong pautot na ito. Na ang taas-taas ng penalty. Hindi nyo ba pwedeng padaliin? Na magsasubmit lang siya ng affidavit. Naibenta na itong sasakyan na ito noong ganitong panahon. Kung ang purpose nyo talaga ay padaliin at para hindi sila madamay, pwede naman silang gumawa ng affidavit
Ang lahat ng tao na hindi na nila alam ang mga date kung ano man, affidavit na lang at sasabihin nila na ibenta ko na ito, na, tapos pipirmahan, tapos ipapasa mo na. Para anything that will happen doon sa sasakyan na binenta mo, wala na. Hindi mo na cargo. Kasi nag-submit ka na ng affidavit. At hindi na napakaraming proseso. It's just a matter of click. Sasabihin mo na, ibenta mo na. Ang problema, pahirapan pa ngayon. At ang taas ng penalty. Mantakin mo, bumili ka na nga ng second hand kasi wala kang pera. Hindi, kasi alam mo, meron ako nalalaman na mga motor na tig-20 lang, tig-30 lang, second hand. Tapos, kung hindi mo na rehistro, bayaran mo yung 20,000. Ay, kawawa ka, no? Kaya nga ako bumili ng second hand para mapamura eh. Kaya nga alam mo, itong batas na to, walang puso itong batas na ito, mga kababayan. Para po lang ito, kumita ang gobyerno. Ito ang totoo dyan. Gusto ng gobyernong kumita na naman. Bakit kanyo? Kasi ubus na ang pera ng bayan. Ubus na ang pera ng gobyerno. Saan napunta ba? Ewan ko. Flood control at ayuda. Diyan napunta ang pera ng taong bayan. Kaya nga lahat tinatanggalan, binabawasan ng budget, inililipat lahat sa ayuda at flood control. Bakit? Sa flood control, mga kontraktor, kumikita. Ay, ako talaga. Natatawa na lang ako sa Bicol. Ay, nako. Doon na pupunta ang Kaya nga kita ninyo yung Bicol ngayon. Grabe ho Kaka-release lang po ng 100 million na structure to offer flood control, protection, flood protection. And yet, ganyan ang nangyayari. Naku po. Kamusta na kaya yung mga party list na claiming na sila ay taga Bicol? Asa na yung mga proyekto nyo? Naubos na. Kaninong pera yan? Walang iba kung hindi sa atin. Pangalawa, ayuda. Yung araw-araw na namimigay sa iba't ibang lunsod, sa iba't ibang lugar ng mga congressman na gusto may pangarap tumakbong presidente sa 2028. Ubus na ang pera ng taong bayan. Kaya mga kababayan, kailangan kumita ang gobyerno. Mantakin mo, 20,000 o aabot ng 40,000 dito sa napakasimpleng solusyon, ika nga, pinahirapan nila. Diba? It's just a matter of, naibenta ko na, o pirma ka na dun, o benta, sold. Tapos na. Wala na sa akin yan.